ang unit BIOS. Ang problema, walang persa, walang hatak. Agal kung patakbuhin, lalo na pag akyatan. Ito yung ano, yan. Yun ang reklamo ng mayari. Di ko na i-test drive. Ang una lang tingnan ay yung ignition coil. Dito tayo mismo sa loob. Ayan. Yan. Kung paandarin natin, maganda naman yung ano ng makina. Ayan, pero miss yung RPM niya, bababa yan mamaya. Ayan, umpisa ng bumaba. So yung idle, maganda. Mamaya bababa pa yan, mga 950. So walang check engine guys. So malinaw yan, walang check engine. So walang problema sa system. Walang na-detect. Bakit walang hatak? Yan ang isusolve natin ngayon. So unang target ni Mechanic 2001 ay patayin ko muna. Ang unang target ni Mechanic 2001 ay ignition coil. Kung wala sa ignition coil, filter, then itis natin yun sa yung fuel pressure. Yun lang naman. Then map sensor, linis lang tayo, servo. Tingnan natin. So yun lang. Ang target talaga ay ang ignition coil. Yan. Katatapos lang yung D-Max, mayroon naman. So ayun yung D-Max. Katatapos lang. Ganito lang magtanggal itong takyub-takyub para gumanda tingnan. Yan, atakin lang. Yan. Dito din. Yan. So kita na yung, kita natin mismo yung ignition coil. Apat yun. 1, 2, 3, 4. Sa 2, 3, 4. Yan. Yun ang ititis natin. Sa mga naka-BIOS na walang hatak, walang persa, baka ganito din yung unit nyo. Yung gawin, DIY. Kung personada lang, madali lang naman, no? Kung hindi na talaga kaya, saka pa nyo pa-service sa mga magagaling na mekaniko. No? Pero kung ganito lang, kasi common naman talaga to sa BIOS, sa mga di gasolina. Itong gayahin, madali lang naman yon. Una, tanggal, din luwagan lang tong bolt, 4 na bolt ng ignition coil. So unang step ni mechanic, ang unang gawin ay 3 ways ang pagtitis natin ito. Una, bunlot lang ito, ignition spark. Test tayo, bubunutin natin to isa-isa, pakinggan natin kung gumagana ba yung ignition coil. So pangalawa, swapping. Kung mayroong problema, sa swap lang natin. Halimbawa ito yung problema, isa-swap lang natin, tanggalin natin, ilipat natin dito para matest. Kasi baka naman hindi gumagana, sa wiring naman ang problema. Kaya isa-swap natin para matest natin yung coil mismo at saka yung wiring. Pangatlo ay lalabas natin yung ignition coil. Gamit tayo ng itong tester. Test natin through grounding, no? Ignition coil spark test through grounding. Proceed tayo. Tanggalin ko lang muna yung mga bolt. Ito lang. Gamit lang tayong ratchet sa mga naka, yan. Ito din pag higpit, hindi naman masyadong higpitan kasi holding clamp lang naman to. Yan, holding clamp lang to ng ignition coil. Pinutin natin. Yan. Ayan. Itabi natin yung bolt. Pagkatapos ng matanggal yung bolt, 4, paandarin natin din. Yun yung sabi ko, unang test, bunutin natin din, pakinggan natin kung may tunog o spark yung
ignition coil, isa-isa. So note lang, ang unit ay walang check engine. Huwag tayong magbubunot na naka-open yung ignition switch, kasi automatic yan check engine, no? Automatic check engine, para kahit magbunot tayo hindi madidetect ng ECU. Kailangan off yung susi, no? Para hindi alam ng ECU na may binunot tayo. Yan lang, kasi pag naka-on yung susi na binunot mo, so automatic alam yun ng ECU, mag check engine agad yun. Then itong ignition coil spark tester natin ay prepare na rin natin. Kabit natin tong ano nya dito sa negative terminal lang battery, or sa body ground dito pwede, basta may ground. Okay, start na, proceed. Siyempre nakapark na yan, kita naman. Start. Ayan, unang test, pull up, then pakinggan natin yung reaksyon. Ito yung ignition coil, cylinder number 4. Ayan, narinig? Parang nag-engine knock. Ayan, lakas na ang kuryente. So, okay. Dito naman, number 3. Ganon din. Yan. Rinig yung taguktok. Yan. Yun ay spark. So dito naman number 2. Walang tunog. Yan. Yan. Pero may reaksyon ang makina. Yan. Nagbabibrate. Balik. So number 1 mayroon. Yan, lapit ulit. So first step, iba ang number 2. Yan, ulit, wala, nag-react yung makina pero wala kang marinig na tunog ng spark. So strike 1 sa akin ang ignition coil number 2. Second step, ilipat natin ang ignition coil to cylinder number 3. Lipat natin, baliktarin natin, baka yung harness ang may problema. Baka harness yung may problema. Guys, nilagyan ko na lang ng marker 2, 3. So kanina ito ang hindi gumagana. Strike 1, ignition coil number 2. So ilipat natin, baka harness ang problema, para din na tayo mag tester pa sa harness. Yan, lipat natin to, kunting ano lang sa pag, yan. So lipat natin yung coil number 3, lagay natin sa cylinder number 2. Yan, para kita, lagyan natin ng tanda. Yan, yung coil number 2 nilagay natin sa cylinder number 3. Yung coil number 3 nilagay natin sa cylinder number 2. Same procedure, atake natin. Ayan, narinig? Lapit mo, lumalagotok. So ibig sabihin walang problema yung harness, kasi gumagana yung ignition coil number 3. Then ito, wala talaga. Ilapit mo kuya, walang lagotok pero nagre-react yung makina. Yan, walang lagotok. So strike number 2 ang ignition coil number 2, strike number 2. So pangatlong test, gamit natin tong
tester. Yan, ground. Patayin natin yung makina. Then pull up natin yung, ilabas natin yung ignition oil. Ilabas na natin. Start. Then ito gamit natin. Subukan. Kita naman. Ayan. Kita yan. Kita. Kita. Ayan. So gumagana, walang problema. Ikot natin dito. Wala. Hawakan, mechanic. Okay. Pag may ground, lipad yung kamay natin. Pag okay. Then patay na naman uli ng makina. Ginawa ko yung patay sindi yung makina para kung mag DIY lang di magka-problema. Kasi kung banda rin natin to, tapos hatakin natin automatic check engine, kung DIY lang, wala kayong scanner, hindi yung di-delete yung ma-reset at saka ma-delete yung code. So ibalik natin. Dahan-dahan lang. Balik. Ayan. Then itong strike number 2 na strike number 2 sa akin to Pag hindi ka bumuga, yari ka na. Then pull out. Taan nyo, naka-strike number 2 na tong oil na to. Tingnan. Mayroon naman tunog sa ilalim. Dito wala talaga. Dito yung harness natin, ayan. Ayan, dito balik. Ayan. Sa loob mayroon kunti. So wala talaga. Kahit hawakan ni Mechanic 2001, okay. Wala. Kung may lumusot na kuryente, lipat kamay ni Mechanic 2001. So patay na muli. Strike number 3. Confirm talaga. Ayan. Kita. Angat ko ng kunti. Hawakan ko na lang. Kita naman. Ayan. Ayan. So sigurado. Okay, panghuli. Kita. Hawakan ko na lang. Kita ya. Kita ya. Ayan. Kahit hawakan ko, very good talaga yung ignition coil. Okay, patay. So alam na sa mga nakabiyos, pwede nyo itong gawing guide kung mag DIY kayo. So confirm ignition number 2 kanina dito yan, nilagay lang natin swapping. So strike number 3, bad ignition coil. So palitan, ito yung sanhi ng low power at saka walang hatak ng BIOS, mga naka-BIOS. Yun lang ang problema. Dito banda wala, ibang trouble naman yun. So ito yun lang ang ng may-ari na walang hatak, walang persa. Yan, mag-gas tayo bigla. Ayan, nanginginig yung makina. Dili pa. Sagad na yung pedal. Yan. Yan tingnan. Wala. Nanginginig yung makina. Tingnan Yan ang problema ng low power at saka walang hatak. Okay. Yan yung pedal sagad na wala talaga. Okay, doon sa natin pagbubunot-bunot, sigurado walang check engine doon. Check natin doon, walang check engine na nangyari. Thanks for watching. This is your Mechanic 2001.
Our troubleshooting means no trouble for you. So bukas na lang to, kasi tawag pa natin sa may-ari para makabili tayo ng pisa. Pag susunod ko na lang yung pag-vlog, pagkabit ng bagong pisa, then test drive natin. So yan, sigurado ito na kahit hindi pa tumatakbo yung sasakyan, 100% pag napalitan ng bago, gaganda yung takbo. Thanks for watching. Sa mga nag-subscribe pala sa YouTube, sa channel ko ay Mechanic 2001, maraming salamat sa inyo, ma'am, sir. Sa hindi pa nakapag-subscribe, baka mapagbigyan nyo si Mechanic 2001. Like and share na lang para ma-update lagi sa ganitong pag-troubleshoot, actual troubleshooting. Thank you. Medyo hapon na at ihatid pa yung D-Max.